Good news ito para sa mga temporary foreign workers inside Canada on closed work permit or specific work permit kasi magpapatuloy po or extended ang policy na pwede kayong lumipat ng trabaho or lumipat ng employer. At pwede rin kayong magsimula ng magtrabaho sa inyong bagong job habang pinaprocess pa ang inyong work permit. Sounds good, diba? Yun, answered prayers nga po ito para sa ating mga temporary foreign workers na ngayon ay narito sa loob ng Canada. At yan ang ating topic ngayon, ang mga detalyes nito. Kaya stay tuned guys dito sa ating video today. Ito po si Ate Menchi muli, and kung gusto nyo ang ganitong mga topic about Canada, please subscribe to my channel. Pwede rin nyo akong supportahan sa aking Facebook page na the same name, the same title, Menchi's Philcan Life. By the way guys, paalala, meron pong mga mapagsamantala na ginagamit ang ating Facebook page na Menchi's Philcan Life at nagkukunwari sila na sila ay ako. Hindi po ako nag-a-add friend, hindi po ako nag-chat-chat sa inyo, at wala po akong inaalok na anumang trabaho, at hindi po ako naniningil ng anumang halaga sa inyo. Paalala po, sila po ay mga fake account at scammer. Huwag po ninyo silang pansinin. Sa halip, i-block ninyo sila at i-report sa FB. At pwede rin po kayong mag-join and be a member of this channel. Ayan. Thank you very much po sa ating mga channel members. Thank you kay Josefina Peruelo, kay Jen C, Joy Gabriel Channel X, kay Nanette Lapira, kay Thriving Mom Advisor Marilu Kwasay, Jesseline Ochoa, kay Johnson Pangilinan, Corazon Binene, kay Marciano and Nympha. Salamat po sa inyong support sa aking channel. Now let's go to our topic. Ang policing ito guys ay mula pa noong panahon ng COVID-19. 2020. Yan. Tapos na-extend na po ito. At ngayon, another extension. Ito ay pabor na pabor para sa mga foreign workers natin. Ito yung pagkakataon para mga foreign workers ay magkaroon ng tsansa na sila ay magkatrabaho ng bago or lumipat ng employer. Nakikita natin po ang layunin nito na ang mga nasa loob ng Canada ang bigyan ng priority. Dalawang bagay po yung ipo-point out dito ng policy. Number one ay ang isang temporary foreign worker on a specific work permit na lumipat ng employer, lumipat ng trabaho. Pwedeng the same employer na iba lang ang posisyon or pwedeng iba talaga ang employer na. And number two, pwede ka nang kaagad magtrabaho sa bago mong job, sa bago mong employer, kahit inipa-process pa ang iyong work permit. So, walang masasayang na oras, Dito po sa website ng Canada, ng IRCC, ang title nito ay Temporary Public Policy to Exempt Foreign Nationals in Canada from Certain Requirements when Changing Employment. Ang sabi niya, temporary foreign workers fill important labor and skill gaps in all sectors of the Canadian economy. Workers are expected to fulfill their employment contracts and arrive in Canada with the intent to work with the employer who has recruited them and provided the offer of employment. However, there may arise situations beyond either the workers or the employer's control where continuing the employment contract is no longer possible. This could include, but is not limited to, the following situations such as taking on a new role with the same employer. Nakita ng employer mo na pwede ka palang maging supervisor mula dun sa mas mababang posisyon. Pwede kang itaas niya, pwede kang bigyan ng bagong posisyon. May roong potential ka pala. Ayan, so, yung mga ganun pong sitwasyon, isa yon. New role, the same employer. Pwede rin pong layoff, nagkatanggalan, magsasara, yung mga ganun. Conflict or incompatibility within the workplace. Talagang burnout na kayo, hindi na kayo makapagtagal doon. It could be one reason. Or seeking a better compensation package or a professional growth opportunity with a different employer that leads the worker to obtain a new work permit. Yun.
Workers in these situations have to apply for a new work permit and have to wait for their work permit to be fully processed before starting a new job. This could mean a delay of several weeks and result in prolonged break in employment for the worker and a frustrating wait for the employers who sought to hire amongst the temporary foreign workers already in Canada. Nasa loob ka na nga ng Canada pero hindi ka pa rin makakapag-work kasi wala pa yung result ng iyong work permit at yung iyong employer nag-iintay sa iyo, walang nagtatrabaho dun sa position mo, di ba? For a long time. So with that, ang sabi ng IRCC, okay, start working sa new employer. Yun po. So two things. Paglipat ng trabaho, paglipat ng employer, at magtatrabaho kahit wala pang work permit. Yun, di ba? At dati na pong meron yan from COVID-19 period, ngayon i-extend pa. However guys, you should apply for an exemption para kayo ay mapayagan na makapagtrabaho na kaagad. Exemption, no? Sino ang mga qualified na makarequest for exemption? Number 1, you are in Canada with valid temporary resident status, including maintained status. Number 2, have submitted an application for work permit or work permit extension. So, nakapasok na ang inyong application. Either work permit or extension. Number 3, were authorized to work in Canada when they submitted their applications. Dapat po hindi expired ang inyong work permit ng panahon kayo ay nag-apply. Okay, guys? And number 4, intend to work for a new employer or occupation specified on the job. Hindi syempre naman, intend to work. No? Kaya ka nga nag-apply eh. You intend to work. Yan guys, no? So, ibig sabihin ay mag-a-apply rin kayo po ng exemption. Hindi automatic na pag nag-apply ka na ng work permit ay pwede ka nang magtrabaho sa bagong mga employer. You have to submit an application. Ang sabi dito, prior to beginning work in their new job, a foreign national must wait for confirmation from IRCC that they have been successful in obtaining this exemption. They can typically expect to receive the email within 10 to 15 days. Yun. So, kung dati-rate, ikaw ay specific closed work permit sa isang trabaho lang at isang employer, ngayon, pwede ka nang lumipat. Yun ang nabago. At saka, pwede ka nang magtrabaho ng hindi pa approve ang iyong work permit. Existing na yan, pero ine-extend pa. So, hindi kayo mangangamba kung ano ang magiging status ninyo. Yun. As long as you found a new job. Okay, guys? As long as may nakita kayong bagong trabaho at na-hired kayo. So, itong policy pong ito ay katulad din nung dati. The only difference is, kinakailangan kayong mag-biometrics in the extended policy na ito. Ito raw po ipabor sa empleyado, sa worker, kasi nga naman, hindi ka matitigil ng pagtatrabaho. Hindi ka mawawala ng sweldo. Maaaring magkaroon ng gap na konti kasi may period of processing yung iyong request, di ba? 10 to 15 days. There could be a little bit gap, pero hindi mahabang gap, no? So, kung tumagal man ang processing ng iyong work permit, it's alright kasi nagtatrabaho ka na. Okay, yun po yun. And it's also beneficial daw po para sa mga employers kasi meron silang access sa mga workers na andito na at may experience na at hindi na mangangapa sa pag-hire. Guys, ang extension na ito ay dated May 27, 2025, just a few days ago, and it will continue until further notice. Kaya okay lang para sa ating mga workers inside Canada, kahit kayo ay closed work permit, pwede na pong maghanap ng bagong trabaho. Pero kung okay naman kayo sa inyong kasalukuyang trabaho, it's okay. Tapusin naman nyo ang inyong contract and then next step is your PR application. So yun ang gusto kong bigyan ng punto guys. So dahil bibigyan ka pa ng tsansa na makapag-work pa maybe in another employer ng ilan pang taon, 2 or 3 taon, kung gaano man kahaba ang inyong contract na makuha, ay that will add up to your qualifications for permanent residency. Yun po ang kailangan na ngayon sa Canada. Ang makuha nyo na ang inyong PR, permanent residency, para wala nang pangamba tungkol sa mga work permit na yan, tungkol sa mga pagbabago ng policy na yan. Ang isa na nga lang pong challenge ay ang paghahanap ng bagong trabaho
or paghahanap ng bagong employers. In effect pa rin guys ang mga restrictions katulad nung kapag mataas ang unemployment rate from 6% and above at low wage ang iyong trabaho, hindi ka pwedeng mabigyan ng LMIA. At saka ang employer ngayon ay binibigyan lang ng 10% ng foreign workers na kanilang pwedeng i-hire. Good luck sa inyo na ating mga foreign workers. Thank you for watching guys, and thank you for subscribing, at salamat po sa inyong pag-subscribe sa ating channel. Thank you for all your support. Salamat po. Thank you kay Josefina Peruelo, kay Jen C, Joy Gabriel, Channel X, kay Nanette Lapira, kay Thriving Mom Advisor Marilu Kwasay, Jesseline Ochoa, kay Johnson Pangilinan, Corazon Binene, kay Marciano and Nympha. Salamat po sa inyong support sa aking channel. Sa susunod, bye! Thank you for watching.